I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. All the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Acknowledging the arrival of our birthday celebrant, ladies and gentlemen, Mrs. Leonida Gabutan.
You may now take your seat and we'll start in a few moments. What we have in common, my love is there, and we can know why. You're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean everyone. So as long as I live without you, have it hold you. So beautiful in why. And from down to my very Activate, go for kids, celebrate cake. Only thing gon' do is shake. You got the king for the cake. You can pull it up the tape. Pay for the tape. You wanna be with the babe. You wait what you don't believe. You wait what you believe. Hey, keep calling my name or you hold my frame. You know what I'm saying? Get it to the first lane. Chitty bang bang. But it's pretty young thing. In the really thing gang. For the champagne. Got to think that I'm paying. Which one fits this? Boy, she clean it up. Down there, she bring it down. Right to the right. Ayy, this shake was better in the night. This shit is right. Chocolate is up. Take things on the tongue of the honey on the hunt. Got your hubby in the front. What about the buck? It was never about the love. The X and the O. The X is the hoes, I X and go. No escape to the goal. You shake when the pressure is cold. I'ma make it a no. I'ma take it and roll. I'm from Harlem, brother. Equal. One shake to the four, one stick to the four. Shimmy, shimmy. Don't keep it rolling. Don't take it so up the shit that you keep it rolling. Now you know it, and now you know it. You shake the favorite, and now you know it. Shimmy, shake it, and keep it rolling. Don't take it so up the shit that you keep it rolling. Now you know it, and now you know it. You shake the favorite, and now I'm gonna clean my face. Let me dip my shake, that's all I see. She clean it up, and then she bring it down, right? And take it up, then break it down, right? You stretch it up, and if you did that, that bad, that ass, your eyes blue, on my view, that ain't hey, that ain't thing, yeah, in my head, right? Yeah, that's it, hey, brain, not hey, Once again, welcome to this very exciting celebration of Mami Nida's 60th birthday. Siguro po kapag nag-birthday ka ng ganito, 60 years old, lahat tayo 60 years old na lang lagi, no? Okay, so to start with, may I request everyone to please rise. And let us sing a happy birthday song for Mami Nida. Walang background music, kaya a cappella po tayo. Ready? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday.
To start with, let us commit this activity to the Lord. May I request Pastor Lu to lead us in prayer. Heavenly Father, we come with praise and thanksgiving in the name of our Lord Jesus. We rejoice for we have the best in life, and that is you, O Christ. We are glad and thankful for we have the fullness of your presence, O Holy Spirit. It is our prayer, Lord, that in this gathering you will be glorified, because it's one of us here to see your wonderful acts. Sanctify us, O Lord. Make our eyes open to see the beautiful things around us, our ears ready to hear your voice, our actions and words pure to inspire people. Let this celebration, O Lord, show how great you are, so loving and faithful. This is our prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. You may now take your seat. We would like to acknowledge the presence of the cousins and relatives of our birthday celebrator from Bulacan. Please stand up po. Ayun, nandito po sila. So they traveled from Bulacan to here just to express their thanksgiving also with this 60 years of faithfulness of God to the life of Ate Nida or Mami Nida. We would like also to acknowledge the church mates, the brothers and sisters in the Lord of our birthday celebrant from the Guiding Light Church. Please stand po. Ay, Light of the World po, forgive me for that. I stand corrected. Sorry po. Other friends and relatives of the Gabutan family, tayo na lang po kayo. Sorry, I cannot mention your name or your group. Thank you for coming and celebrating with us. Now let us proceed with the spiritual food for the nourishment of our spiritual life. So I would like now to give the time to the pastor of Light of the World, Pastor Mike. Isa pong maulan, subalit magandang gabi sa bawat isa. Pagtiin niyo po ang inyong katabi, sabihin niyo, kapatid, ang ganda-ganda mo ngayon. Pati yung mga lalaki, ang ganda-ganda rin eh. By the way, this is a wonderful occasion indeed. Hindi po ordinaryong celebration. Ang mga birthdays po ay ginagawa every year. Pero having a birthday with the 60th year ay kakaiba po. Sapagkat ito po ay isa ng sinyales na yun kung mag-birthday ay entitled na po sa mga discount. Alright, before we start, may I ask you want to please open your Bible if you have. Sa aklat po ng Propeta Isaiah. Propeta Isaiah, Kapitulo 49, versikulo 15. Sabi po rito, can a mother forget the baby of her breast and have no compassion on the child she has born? Isa pong katanungan na nagtatanong, magagawa ba ng ina nakalimutan ang kanyang anak na kanya pong dinala sa sinapupunan ng inatlong buwan at pagkatapos po ito ay kanyang niluwal, naruga, nalagaan. Isa pong katanungan, hindi po para sa mga anak, kundi isa pong katanungan kung gaano po ang puso meron ang isa pong ina. Among the rights of a woman, the greatest right of all is to become a mother. Patan pala ay nilalagay niya ang kanyang sarili na panghuli. For what she prioritizes is not herself anymore, but her children. Indeed, to be a mother is an act of self-denial. That's because
She denies her personal concerns in exchange of her children's future. Ayon po sa pag-aaral, I do not know if all of the women will agree. Ayon po sa pag-aaral, ang babae daw ay double-minded. Ano po ibig sabihin ng double-minded? Madalas pong magdadalawang isip. At nais ko pong ipalam sa inyo na ang babae kapag nagiging mother na, nagiging triple-minded na daw. Bakit po nagiging triple-minded na? Sapagkat when she become a mother, she has to think once for herself and twice for her children. But it also brings exhaustion and sorrow too. Biruin niyo po bilang isang ina, hindi lamang para sa kanyang sarili ang kanyang iniisip, kundi kalimitan at madalas ang iniisip ay ang kapakanan ng kanyang mga supli. At kung ilan ang kanyang supli, ganoon din karami ang kanyang inaalala. Sa totoo lang po, ang ina ay may pagkatao rin, mayroon din katauhan na dapat minimaintain, may voice din na dapat sinusustain, at mayroong sarili na dapat i-develop. They are also busy in helping their children develop their own. Kaya nga minsan na pagsasabihan ng mga nanay ay nawawala na ang kagandahan kapag nagiging nanay na, sapagkat ang inatupag ay puro na lamang mga anak. Indeed, the mother is the one who does not care for herself or for her own life, only, but she cares for more lives than herself. And she is even willing to risk her life, her breath, just to give birth to a new life. Ang isang ina ay sa babae, kapag siya nagiging ina, willing na po siyang kanya pong ipagpalit ang kanya pong buhay sa isa pong buhay na mailuluwal mula sa kanya. And all of the mother here can attest to this fact. The moment ang isang ina o isang babae ay nanganganak, ang kanyang buhay, ang kabilang pa daw ay nasa hukay sapagkat siya ay nagluluwal ng isang sanggol. And that's the truth sa mga magiging ina at sa mga nagiging ina. At ako rin po'y naniniwala ng isang ina ay tunay nga pong labis po ang kanyang ginagampanan sa buhay po ng kanyang mga anak sapagkat ako'y isa ring anak at meron din po akong ina. At nakita ko po sa aking ina, ang nangyayari po nung siya ay naging isang ina, ang kanya pong mga pangarap sa buhay ay halos kanya na pong isinantabi yung pagpapala sa kanya pong pamilya at sa kanyang mga anak. Women are blessings because they are actually the human enforcers of God's wonderful plan for mankind. Their presence gives comfort and grace to their children. Their roles are the keys to the formation of wonderful human relations. Napoleon Bonaparte once said, isa pong kilalang leader ng Pransya, minsan ay sinabi niya ng ganito, "Let a nation has good mothers, and that nation will have good citizens." Ang mga ina, ang siya nga may napakalaking papel na ginagampanan upang ang mga anak po nila na magiging citizen someday ay magiging uliran at magiging mga Diyos, makabayan, makatao at mga kalikasan. Sa mga taong naging kilala na dahil sa kanila pong tagumpay at husay o success na kanilang nabot sa kanilang buhay, madalas po at marami sa kanila inattribute nila ang tagumpay nila dahil sa ginagampanan ng papel ng kanilang mga ina. Mother's prayer, and they have always followed me. They have clung to me all my life. All I am or can be, I owe it all to my dear mother. Mother's love, care, and compassion serves as fuels that enable human being to achieve the impossible. And yes, I agree myself, mothers are indispensable for everyone's success. Sa mga nais mong tagumpay, pakinggan ninyo at mahalin ninyo ang inyong mga nanay. For there would be no great men if not because of the great mothers. Mothers play so much role, higit pa po sa paghanda ng makain, paglalaba, pag-aruga at pagpapaaral. She is also the intercessor of her children. Isa pong NBA player, ang tangkad, I think mga 7, more than 7 po ang kanyang taas. Minsan sinabi niya, maalala ko noong ako isang paslit pa lamang at naabot pa ng aking ina ang aking ulo. Ang nanay ko ay palagi akong hinahalikan, sinusutan ng sombrero, pinapayungan at kinukumutan.
ang physical na kapakanan ng inyong pong mga anak. You are even thinking for their spiritual condition. At ito rin po ang ginagawa ng isang ulirang ina. Bago po ako magtapos, meron po isang kwento na nais kong i-share sa inyo. Meron po kwento akong nabasa, and I want to share to you this story as I close my message tonight. Sa langit po, nag-usap daw po ang isang sanggol at ang Diyos. Nag-usap daw sa langit. Narinig niyo po ba ako? Clear po ba? Doon daw po sa langit, nag-usap po ang isang sanggol at ang Diyos. At ang sabi po ng sanggol, Panginoon, sabi nila, ipapadala niyo raw ako sa mundo bukas. Oo, sagot ng Panginoon. Sabi naman ng sanggol, paano yan, Panginoon, ang liit-liit ko pa? Paano ako mabubuhay doon bilang sanggol na wala pa naman akong kakayanan? And I want Sister Nida to listen to this story. Mamaya na muna ang picture-picture, iho. Okay, okay, may nakikinig. Alright, so, sumagot po ang Diyos. Sabi po niya sa bata na yung sanggol na nakikipag-usap sa kanya at nag-alala dahil sanggol pa raw siya, hindi niya kaya mabuhay sa mundo kung ipapadala siya. Sumagot po ang Diyos at ang sabi sa kanya, huwag kang mag-alala, may anghel akong inihanda para sa iyo. Naghihintay na siya at siya ang mag-aalaga sa iyo. Nagtanong ulit ang sanggol. Ang sabi ng sanggol, Panginoon, bakit niyo pa ako ipapadala doon sa lupa? Ang saya-saya ng kalagayan ko rito. Ang ginagawa ko rito, umaawit, umingiti, nagsasaya. Bakit kailangan mo pa ako ipadala sa lupa? Sumagot naman ang Panginoon, ang sabi niya, huwag kang mag-alala, yung anghel mo doon ay siyang kakanta, ngingiti, at magpapasaya sa iyo. Nagsalita ulit ang sanggol at sabi niya, tanong ulit siya, paano ko maintindihan ng mga tao doon sa lupa? Kung sakaling kausapin nila ako, hindi ko naman alam ang kanilang lingwahe. Sumagot po ang Panginoon at ang sabi, maririnig mo ang magagandang at matatamis na salita mula sa iyong anghel at magiging matyaga rin siyang magtuturo sa iyo upang matuto kang magsalita. Nagtanong ulit ang sanggol, paano nga kung gusto kitang makausap? Ano ang pwede kong gawin? Sumagot po ang Panginoon at ang sabi, gagawin ng anghel sa iyo ay paglalapatin niya ang iyong mga kamay at tuturuan ka niya kung paano manalangin. Nagtanong ulit ang sanggol, sino naman po ang magbabantay at magtatanggol sa akin doon? Sumagot ang Diyos at ang sabi niya, ang anghel mo ang siyang magbabantay sa iyo at ipagtatanggol ka niya kahit na ang katumbas at kapalit nito ay ang kanyang buhay. Sumagot po ulit ang sanggol at ang sabi niya, pero Panginoon, malulungkot po ako dahil hindi na kita makikita pag ako'y nandoon. Sumagot po ang Panginoon at ang sabi, ang anghel mo ay magkukwento sa iyo patungkol sa akin at siya ang magsisilbi mong gabay at siya ay mag-aakay o aakayin ka niya pabalik sa akin. At sa pagkakataong yun ay naubusan na yata ng tanong ang sanggol at nanahimik na siya at nag-isip-isip. At pagkatapos nito ay muling nagsalita at nagtanong. At ang tanong po, sabi po ng sanggol, Panginoon, pwede po bang makahirit ng uling tanong? Ano yon? Sabi ng Panginoon. At ito ang tanong ng sanggol. Panginoon, maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng aking magiging anghel? Ngumiti po ang Panginoon sa kanya at lumapit at ibinulong sa kanya ang pangalan ng anghel. Nang pinagpatuloy ko po yung pagbasa ng kwento, ay napag-alaman ko na mayroon pa palang dalawang sanggol ang magkasunod na ipinadala sa lupa na alagaan ng parehong anghel. At napag-alaman ko rin na ang pangalan, na may pangalan pala yung tatlong sanggol na yon, at napag-alaman ko rin kung ano yung pangalan ng anghel. Ngayon, ang tanong ko, gusto niyo bang malaman ang pangalan ng mga sanggol na yon at ang pangalan ng kanilang anghel? Tanungin niyo ako, sino? Okay, ang pangalan po ng tatlong sanggol na yon ay pinadala ng Panginoon sa lupa ay nagngangalang Maria Lourdes, Melody at Michelle, at ang pangalan ng kanilang anghel ay Leonida. Ang papel na ginagampanan ng isang ina ay katulad na rin po at katumbas na rin po sa ginagampanan ng isang anghel.
Wala pong ina na nais ang kanyang anak ay mapahamak at binubuwis nga po ang buhay. Doon pa lamang sa panahong isuwal niya ang kanyang sanggol, katumbas na po ang kanyang hininga. Sa oras nito, nais kong ipabot kay Sister Nida, isa kang pagpapala sa iyong pamilya. Isa kang pagpapala sa iyong 3 anak at sa iyong mga apong sunod-sunod ng nagdadatingan at mayroon pa yatang parating. At maging sa buong angkan ng iyong pamilya at ganoon din sa pamilya ni Brother Boy at maging sa iglesia po ng Light of the World sa Luwakan. Sister Nida po ay isa pong pagpapala. Ang kanya pong presensya ay nagiging source po ng kagalakan, nagiging source po ng encouragement. Sa nakalipas na mga taon na nakasama po Sister Nida, ang kanya pong buhay ay hindi na po katulad ng dati. Sa lahat po ng aspeto ay mayroon pong pag-angat, mayroon pong pagbabago at ang pagbabago ay hindi po paglala, kundi po patungo po sa pag-asenso. Mula sa aking puso, in behalf of Light of the World Christian Center, ikaw ay isang ulirang ina at binabati kita sa iyong ika-6 na pong karawan. May the Lord bless you and give you more birthdays to come. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan. Salamat, Pastor, sa nakabubusog na mensahe. Tayo po ba alam na natin kung sino yung mga anghel natin? Opo, so just passing the baton. Dati po, nanay natin yung ating mga anghel. Kapag tayo po yung mga nanay na rin, tayo na rin po sana nagsisilbing anghel sa ating mga anak. So, to proceed, it's an opportunity for the family members and friends to extend or express their greeting to Mami Nida. So, I would like to call Sister Joy. So, ito na po yung pagkakataon na masabi natin yung nilalaman ng ating mga puso para kay Nanay Nida. Nabigyan ako ng message sa kanya nung nagpe-prepare pa lang sila misa. Nais ko na lang basahin itong message nito para sa iyo, sis. It's a happy day because today is your birthday. Salamat sa Diyos. Lubos niyang pinaranas ang kanyang biyaya sa iyo. Ang ating Diyos ay di humihinto. Marami pa siyang nais ipakita sa iyo. Patuloy ka lamang